Magandang buhay mga katiyats. Meron tayong isa na namang maswerteng kapatid na nakapulot di umano ng isang meteorite or bulalakaw or minsan tinatawag na Saint Elmo's Fire. Ito yung meteorite at parang Yamashita treasures na rin ang halaga nito kasi kapag nakapulot ka ng kasing laki ng kamao nito ay siguradong milyones ang halaga. Well, sa episode na ito atin bigyan ng reaksyon ang pagkakapulot nitong meteorite at kung paano ba ito kilatisin sa inyong bahay mismo na kayo na ang gumawa ng pagkilatis or DIY. Narito ang video. 16 na taon nang iniingatan ng albularyong si Alan Huntilla sa Davao City ang isang mabigat na bato na pinaniniwalaan niyang mag-aahon sa kanya sa kahirapan. Ipinakita ni Alan sa GMA Regional TV ang mga basic test upang malaman kung meteorite ba talaga ito. Taga Davao pala ito ang swerte-swerte. Talagang meteorite yan kasi ayon sa kanya, ayon kay Alan, ay tatlong test yata ang ginawa niya, ang pagmagnet, ang pagbabaga nito, at ang nilagari yata niya para makita niya yung structure sa loob kung merong nickel. Kasi ang meteor ay iron and nickel ang content. Kaya sa loob niyan, kapag nilagari nyo ay merong pattern na lalabas at makikita mismo sa loob ang komposisyon ng nickel. Okay, patuloy tayo dito. Ito na yung pagkilatis niya. Homemade na paggawa ng pagkilatis. Kung meteorite ba or meteorong ang inyong napulot. Una, ang magnet test. Yan, magnet. Scratch test, kung saan dapat hindi ito mag-iiwan ng marka kung Ayan, sa scratch test, baliktad. Dapat sa puwitan ng mga plato or bote ay hindi siya mag-scratch. Kasi hindi ang edges nitong meteor ay hindi sharp kasi tumatakbo nga siya ng halos speed of light, ang bilis. Kaya nawawala yung mga sharp edges ng meteor. Kaya hindi niya magasgas ang puwitan ng bote or ng plato kapag ikiskis nyo. Yan yung pangalawang test. kukusko sa straight plate. At panghuli ang burn test. Ipinakita ng GMA Regional TV sa Mines and Geosciences Bureau Region 11 ang video upang ma-assess ang nasabing bato. Ito yung sandali lang. Ito nilagay nila yung nut and bolt. Unang nagbaga ang nut and bolt. Kasi itong nakarating sa atin na meteorite, yan ay magbabaga lang yan sa mga 1,000 degree centigrade. Yung talagang mainit na. Kasi na to nakapag-travel na siya ng ilang taon sa kalawakan, kaya na siya sa init. Hindi mo na siya kayang tunawin sa init lamang na mababang centigrade. Kaya unang nagbabaga ang nut and bolt kaysa kanya. Kasi kung sa tao pa ay meron na siyang immunity sa init. Kasi nga ilang daang taon na naglalakbayan sa kalawakan at hindi natunaw, ibig sabihin yung dumating sa Earth na meteorite, yan ay mga pinakamatigas na naglalakbay na meteorite. Kasi ang mga ibang meteorite ay napupulbos lang sa atmosphere. Natutunaw sila. Pero yung nakarating talaga dito sa atin, sa lupa, ayan ay one of a kind na klaseng meteor. Kaya nga mahal siya at binibili at ginagawang mga koleksyon ng mga mayayaman. Balik tayo sa balitang ito ng Regional TV News. Contains a lot of iron. No, it's a metallic mineral na yan ang normal na content ng mga bato na galing ng outer space. Pero kailangan pa raw itong ipadala sa National Institute of Geological Sciences sa UP Diliman upang makumpirma. Kung mapapatunayang meteorite, aabot sa $1,000 per gram ang halaga nito. Depende din yan. Merong kasing dalawang klaseng meteorite. Yung isa ay yung iron meteor, which is medyo mababa lang. Iron with nickel na meteor na kulay kalawang, kulay brownish na klaseng meteor ay hindi gaano siya kasing mahal nitong
isang meteor na may laman ng mga diamond at gemstones. Kapag nilagari mo, kinuha mo yung cross section, hinati mo yun sa lagari, ay makikita mo sa loob nito ay mayroong mga gemstones. Mamahalin yan na gemstones, mga diamonds at mga katulad ng diamond. Kaya napakamahal na klaseng meteor yun, yung naglalaman ng mga gemstones. Gemstones na heat resistant. Kasi ang diamond ay heat resistant yan kasi doon yan nakukuha sa pinakamainit na parte ng mundo. Kaya hindi natutunaw. Hindi katulad ng ibang gemstone na nabibiyak na dudurog sa sobrang init. Okay, balik tayo sa video. I think what we can do for MGB po is to help him lang na mag-issue tayo ng certificate of transport clearance kasi talagang dadalhin yan through courier, hahanapan siya ng papeles. Kung makukumpirmang meteorite at maibebenta, nais din ni Alan na makatulong sa iba. Ang hirap pala ng kapag ipadala daw, bakit ipadala? Dapat nang magdala niyan ng may-ari, personal. Kasi milyones ang halaga niyan. Courier daw, ibig sabihin, LBC, ganyan, mga GRS. Kaya parang parang hindi tama. Dapat personal na dadalhin mismo. Bahala na kung gagasto yung may-ari. Dahil milyones yan eh. Hindi pwedeng ipadala lang yan through courier. Baka itakbo pa yan. Kasi ang mahal-mahal niyan. Gihatagan man ko sa Ginoo gingon nga koleksyon, ako po na i-share sa pobre na mupalit ko na 10 ka hektarya o 5 hectares na himuon na tog minteryo nga libre na ang minteryo sa mga pobre, di lang kay sa pobre, dala na pud sa mga mayaman. Kwento ni Alan, noong 2005, habang naliligo sila sa isang ilog kasama ang kanyang kapatid, may bigla umanong bumagsak mula sa kalangitan na nagliliyab na bato. Totoo ito kasi nakikita nila mismo. Ako din noon, first year high school, naglakad ako ng maulan, masyadong maulan sa medyo doon sa probinsya ng lula ko. Ay nakita ko mismo yung bumulusok na bulalakaw at tumama sa unahan. Kaya nga lang malakas ang ulan at nag-iisa lang ako, natakot ako kasi bata pa ako noon. Pero ngayon alam na natin na may kahalagahan at may halaga yung mga meteorite. Ay swerte na kapag makakita tayo ng bumulusok at sumabog na meteor doon sa unahan. Sayang yung experience ko na nung first year high school ako. Talagang totoo yan. Tumama pa nga sa puno ng niyog, putol yung puno ng niyog. At talagang umuusok siya sa unahan. Kaya natatakot ako kasi bata pa. At hindi ko alam na wala pa namang YouTube noon. Hindi natin alam na ang meteorite pala ay milyones ang halaga. Pero sa ngayon parang alam ko pa yung lugar eh. Parang naalala ko pa pero nagbabago na ngayon. Meron ng mga bahay. Noon ay mga niyog pa yung naroon. Kaya bawat isa sa atin ay merong mga ganyang encounter with meteors. Kaya ang ang paghanap ng mga meteors ay using metal detector kasi metal talaga ito. At kapag nakakita kayo ng bato na nagmamagnet, nag-detect, at kung ikuskus nyo sa bote ay hindi nagaskas yung bote, yan, kandidato na yan na meteorite. At yan ay milyones ang halaga. Balik tayo sa video. Bigat ng bato ay aabot sa 1.5 kilo. Pinaniniwalaan pa niya noon na ito'y isang San Telmo o kilala din sa tawag na St. Elmo's Fire. Kaya itinago niya ito at ginamit sa kanyang panggagamot. Hanggang sa nalaman niyang isa di umano itong meteorite stone na pwedeng mabenta at nasa ₱1,000,000 daw ang halaga. May napansin ako dito sa inawakan niya na bato. Baka hindi ito yung meteorite. Kasi hindi ganyan ang kulay ng meteorite na parang stainless. Ang meteorite ay kinakalawang siya sa labas. At parang sunog ang kulay niya, may pagkaitim na brown. Pero kapag nilagari mo ang gitna, ay makikita mo ang komposisyon ng
metal, iron at nickel sa loob nito. At merong pattern na magandang tingnan na pattern na design. Okay, so meteorite nga kaya itong napulot ng ating maswerteng kapatid sa Davao. Sa palagay ko 90% meteorite kasi nakita nga nila na bumulusok at kinuha nila. O akong gigamit sa pagtambal aduna day sa laga di ay nga dili lang di ay sa ordinary kundi aduna sa value nga bato. Baka sakali sa akong pangarap aduna ko'y maiambag ba Maswerte. sa tuang sa dinhi sa Pilipinas nga adunay tao day nga nakakuha og ingon anak nga meteorite stone. Ang meteorite ay isang bato mula sa outer space. Parte ito ng isang asteroid na humiwalay. Nagliliyab ito dahil sa sobrang init habang pumapasok sa atmosphere ng Earth. At ito ang kadalasang nakikitang shooting star. Karamihan ito ay naaabo sa ere pa lang. Pero kapag bumagsak sa lupa, nagiging meteorite na ito. Kaya nga tinatawag yung meteorite na swerte. Kapag nakakita ka ng shooting star, di ba swerte yan? Dahil totoo pala na swerte talaga ito. Kapag napulot natin, milyones ang halaga nito. At dito naman kay Alan Hontilla, maganda yung kanyang plano na paggawa siya ng sementeryo na 5 to 10 hectares. Kapag nabinta kasi 1 kilo yan eh. Ito ang literal na sinasabing bato-bato sa langit, tamaan wag magalit. Paano ka magalit kung tamaan kanyan, di ba? Milyones yung bumagsak sa harapan mo. Ang problema nga lang baka sa ulo mo tatama yan. Paktay tayo dyan. Pero swerte talaga, swerte itong si Alan Hontilla. At marami na akong narinig ng mga Pilipino na nakapulot ng meteor. Yung iba nga lang ay hindi na natin nakikita dito sa YouTube kasi sikreto lang ang pagbibenta nila. Ang masaklap lang yan ay napaka-stricto ng pagsusuri niyan. Kaya ang mga bumibili ng ganyan ay taga-Amerika talaga, taga-labas. Ang mga bumibili as collection yan. Collection nila kasi pampaswerte daw yung mga ano na yan. Meteor. At ngayon, kapag nagbenta kayo ng inyong meteor or meteorite, ay humanap talaga kayo ng middleman. Yung middleman ay may hati yun na katulad ng sayo. Kung nabintan nyo na 10 million, ay tigpo 5 million kayo niyan. Kasi yung middleman talaga ang naghanap niyan ng legit buyer sa Amerika. Kasi gumagastos din siya ng oras at pera. At kung walang middleman, baka lulukuhin pa kayo ng bibili sa inyo. So maganda na yung may middleman kasi sigurado. Humanap lang kayo ng middleman na talagang kakilala nyo. Alright, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat. At sana ay makapulot ang lahat nitong meteorite. Hanggang sa muli, paalam!